Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli naming makakasama kayo sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang ating makakasama sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Good day po mga kapatid at mga minamahal po naming taga-subaybay at subscribers sa atin pong pag-aaral na ito, online ministry, ating pag-aralan. Welcome po sa panibagong topic natin pong tatalakayin po sa mga sandaling ito. At I hope and pray kayo po ay nasa mabuting kalagayan kasama po ang inyong mga mahal sa buhay at pamilya. At welcome po sa ating pong lesson number 24 at ako po excited na ibahagi po sa inyo ito ngayon at samahan niyo po kami sa ating pong pag-aaral. Welcome po once again. Salamat po, Pastors. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng sasabihin namin ay magmula sa inyo. Maging pagpapala po ang mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya. At magamit po nila itong mga matututunan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga problema at challenges na pinagdadaanan namin. Alam niyo po ang lahat ng ito, tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga blessings na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good steward sa mga blessings na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tutungo na po tayo sa ating pag-aaral sa bagong leksyon na may pamagat na nagbibigay inspirasyon ba ang Diyos sa mga astrologo at psychics? Kung biglang bumangon ng ilang nagpapahayag ng sarili na propeta at nagsimulang manghikayat ng mga tao sa pamamagitan ng nakakaganyak na mga mensahe, nagpapagaling ng may mga sakit, bumubuhay ng patay, nagpababa ng apoy mula sa langit, at naghahayag ng kaalaman sa iyong mga personal na lihim, maniniwala ka ba sa kanya? Dapat ka bang maniwala? Ang iyong pinakahuling kapalaran ay maaaring direktang makatali sa iyong kakayahang makilala sa pamamagitan ng totoo at huwad na propeta. Kaya ang napakahalagang malaman kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa napapanahong paksang ito. Para sa unang katalungan, itunuro ba ng Biblia na magkakaroon ng mga tunay na propeta sa mga huling araw ng mundo? Pastor? Ayan po mga kapatid, para po atin pong sagutin o ano po ang katanungan sapagkat ang ating pong paksa ngayon ay may kinalaman po sa mga false prophets and true prophets at mga prophecy na trending ngayon or mga palabas na alam nyo na nag-i-impact sa atin pong generation po ngayon. Alam nyo, bago ko po sagutin pong unang katanungan mga kapatid, I believe some of you have watched the movie Left Behind mula from Jerry Jenkins and Tim LaHaye. Tapos yun pong 2012, yun pong prophecy ng mga Mayans na matapos daw po ang sanlibutan 2012. The problem is wala pong nangyaring ganun po mga propesya. Okay? Now, let us consult the Bible. Since the Bible is the standard of our faith, the Bible must be the standard of our belief. Okay? Kailangan ba paniwalaan po ang mga bagay na ito or mga tinatawag nating mga false prophets or mga propeta na sa kasalukuyan ay nagpapahayag ng mga mangyayari daw? Can we believe or shall we believe them? Mga kapatid, let's read the Bible. Acts chapter 2 verse 17. Nais ko po kayong dalhin po mga kapatid at anyayahan sa pag-aaral po natin dito po sa Gawa chapter 2 verse 17. Na ito po ang binabanggit mga kapatid. Please, if you have your Bible, you can read with me. Verse 17, dito po binabanggit. Ito ang gagawin ko sa mahuling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag
ng inyong mga anak na lalaki at babae ang pangitain at ang inyong matandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Ito po ay propesya mga kapatid sa kay Propeta Joel na kinote lang po ni Dr. Lucas. So to answer mga kapatid sa atin po unang katanungan, yes. Yes, ang Panginoong Diyos ay magpapadala po ng mga propeta sa huling kapanahonan. Sabi nga po sa tipong binasa, both men and women will prophesy in the last days. Ito po yung quotation, inuulit ko po, mula po sa aklat ng Joel chapter 2 verse 28 hanggang 32. Okay, so don't be misguided mga kapatid. Yes, the Lord Himself will send last day prophets. Okay, ang tanong, ngayon po, huwag po muna kayong umalis. Samahan niyo po kami mga kapatid because this lesson we're going to find out what are the standards or the criterias of the last day prophets na binabanggit po sa atin pong binasa sa Gawa at sa Joel chapter 2. So, come and join with us sa atin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, iniligay ni Jesus sa kanyang pag-akyat sa langit ang kaloob ng mga propeta sa kanyang simbahan, kasama ang 4 na iba pang mga kaloob, mga apostol, ebanghelista, pastor at mga guro. Ayon sa Efeso chapter 4 verse 7 to 11. Bakit iniligay ng Diyos ang mga kaloob na ito sa simbahan? Pastor? Ayan mga kapatid. So, bakit nga po ba? Kasi may mga gifts kung tawagin po sa Bible or spirit of prophecy gifts. Bakit po ito sa iglesia nilagay mga kapatid? Okay? Bakit po sa iglesia at bakit hindi kailangang paniwalaan yung mga propeta or mga self-proclaimed prophets na hindi naman po sila napapasakop sa iglesia or they got their authority somewhere else. Now, let's read. Bakit po ang 4 na regalo or gift ng Panginoon ay pinagkalo po sa iglesia? Yung binasa po kanina or yung reference po kanina sa Ephesians chapter 4 verse 7 to 11 ay nandoon po ang kasagutan sa verse 12. Okay po, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 12. Basahin niyo po yung from verse 7 at hanggang sa verse 11 at ang sagot po ay nasa verse 12 din. Ito pong binabanggit po ni Apostle Pablo, mga minamahal na mga kapatid. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So the sole purpose, bakit ipinagkaloob po yun pong gifts, yun pong apostles, evangelists, pastors, and teachers sa iglesia is number 1, to equip the saints. Take note the word, to equip, para po ihanda, igayak, or itrain yun pong mga hinirang, yun pong mga banal ng Panginoong Diyos. So, Jesus gave these gifts for equipping His saints. The equipping of God's end-time church is not possible if any of these 4 or 5 gifts is missing. So, friends, ladies and gentlemen, take note always, ang Panginoon ang siya nagkaloob. So, if there is somebody na pinagmumulan ng authority ng prophetic duty na hindi po sa Panginoon, then magduda po tayo or magtaka po tayo. Now, as time goes by or later, ay akin po itong i-explain pa mga kapatid, akin po itong i-expound. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, noong panahon ng Biblia, ang kaloob ba ng hula ay limitado sa mga tao? Pastor? Yan, napakaganda po tanong mga kapatid no sa atin pong pangatlong tanong. In Bible days, yun pong when we say in Bible days, both Old and New Testament, was the gift of prophecy limited to men? The answer is mga kapatid, no. Okay, no. Hindi po siya limitado sa mga tao or sa mga lalaki lamang, okay? Hindi po siya limitado sa mga lalaki lamang. Now, there are instances. Example po listen to this. In addition to many men who had the gift of prophecy, God also gave the gift to list 8 women. Okay? Number 1, may mga babae din po na included sa prophetic office. Yan. I remember the term. Prophetic office. Kasi when we say prophetic office, meron po silang responsibilities, meron po silang duty na ginagampanan. Now, listen. Meron pong mga ilan babae po sa Bible
Like for example, Luke chapter 2 verse 38 to 36 to 38, si Anna. Okay? Hindi ko na po siya explain mga kapatid ano pong kwento behind para hindi po tayo magtagal. But you can refer to this text ano po ang kanila pong role na ginampanan during sa mga context po natin pong binasa. Number two, meron din po mga kapatid kay Miriam sa Exodus chapter 15 verse 20. Remember, Miriam was the sister of Moses. Miriam was the leader. She was considered as prophetess or prophetic in duty sapagkat she led the people of Israel in worshiping God. Okay? Pangatlo, si Deborah. Si Deborah po ay isa po sa mga hukom na ito po mga hukom na ito po ay tinatawag na military leader ng Israel before the arrival of King Saul because the Israelites were crying out to God. They wanted a king. So God, before anointed king, God chosen first military leaders. Yung pong tawag po doon ay judges. Okay, kasama po sila Samson and also this one, Deborah. Okay? Sa 2 Kings chapter 22, si Huldah, mga kapatid, she's not so familiar sa ating pong mga Bible stories, but you can refer 2 Kings chapter 22 verse 14. Okay? And the four daughters of Philip, an evangelist, doon po sa Gawa chapter 21 verse 8 to 9. So, prophetic office or prophetic responsibilities are not limited to men. Sa lalaki, hindi po. Even women receive prophetic gifts. Salamat po, Pastor. Sa ikaapat na tanong, gaano katagal mananatili ang mga kaloob na ito sa simbahan ng Diyos? Pastor? Ayan po, napakaganda ng mga kapatid. Gaano katagal? Ayan, natin pong basahin naman yung kasunod na verse. Natin pong binasa po kanina. Okay po, sa Ephesians chapter 4, okay, verse 13. Yung kanina po, verse 12 yung ating pong binasa. Ngayon po yung verse 13. Okay? Ganito pong binabanggit mga kapatid. Hanggang makarating tayo sa, kasi po yung tanong hanggang kailan? Ito pong sagot po mga kapatid, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakikilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So hanggang kailan po mananatili po mga kapatid? Hanggang sa ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Okay? So they will remain united until God's people are all unified, matured Christians. So, the very main purpose, again, sa atin pong sinagot kanina, the very main purpose, bakit po itong mga gifts na ito, katiwalang ito ay binagkaloob sa iglesia para po i-edify, para po i-train ang mga anak ng Diyos. Hanggang kailan naman po mga kapatid? Of course, para ikaw at ako bilang mananampalataya ni Kristo ay maging mature. Okay? Kasi pangit naman din po mga kapatid, ang bawat member ng iglesia hindi mature. So that is the main goal of this prophecy or of these gifts. Each one will become mature in faith. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, sa anong pinagmulan nakukuha ng tunay na propeta ang kanilang impormasyon? Pastor? Ayan mga kapatid, saan nga po ba ang source? So without any bias mga kapatid, syempre po sa Bible. Now, let's consult the Bible. Ano po ba ang binabanggit po? Bakit dangerous po mag-consult sa iba? Bakit po talaga sa Bible lang po dapat? Now, let's read 2 Peter chapter 1 verse 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao nasa ilalim na kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2 Peter chapter 1 verse 21. So, ladies and gentlemen, it is not the will of men. It is not their conscience. Okay? It is not their initiative. But God, through the Holy Spirit, ang mga tao pong ginabayan, ang mga propeta pong pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman, they were the ones who wrote prophecy because they were moved by the Holy Spirit. So, therefore, it is God Himself ang responsible. It is God Himself who is concerned at siya lang po ang dapat pong pinagmumulan ng mga prophetic gifts. Hindi po sa iba pong mga
kapangyarihan kundi sa atin pong Panginoong Diyos. So therefore, it is not safe to trust prophets alone. Kasi hindi po natin alam kung saan po nanggaling ang kanila pong authority or ang kanila pong knowledge. But, sabi po ng Bible, we can be safe trusting or believing the prophets of God because they were moved by the Holy Spirit. So, check po muna natin kung sila po ba ay talagang ay ginabayan ng banal na Espiritu. So, prophets do not express their own private opinions in their spiritual matters. Their thoughts come from Jesus through the Holy Spirit. So, that is the safest ground para po paniwalaan ang isang propeta sapagkat inuulit ko po, ang mga propeta sa Biblia, both Old and New Testaments, were moved by the Holy Spirit. However, kanina sa una po nating tanong, ang sagot po ay meron pa rin pong propeta na maaari pong mapahayag sa huling kapanahunan sapagkat ito po ay propesiya ng aklat ng Gawa chapter 2 at ng Joel chapter 2. So, how can we test their eligibility or how can we test their authority kung sila po ba'y galing sa Holy Spirit? Later on mga kapatid, still join with us as we uncover these questions. Salamat po, Pastor, sa ika-6 na tanong. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga propeta sa 3 magkakaibang paraan. Ano ang mga paraan na ito, Pastor? Ayan, napakaganda mga kapatid. Ano po ang mga paraan na ito? At kung basahin po dito po sa mga bilang. Numbers chapter 12 verse 6. Okay? Meron pong pinahayag po si Moses, Numbers chapter 12 verse 6 na pag inyo pong babasahin ito mga kapatid talagang ma-illumine ang inyo pong mind. Ito pong binabanggit po dito. Sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. So, God in His power, siya po ay kumakausap sa mga pinili niya pong propeta sa pangitain. Ano po yung pangitain? Vision. At sa panaginip, ano po yung panaginip? Dreams. Sapagkat yun po binabanggit sa Joel chapter 2 verse 28 to 31 natin pong binasa po kanina. Okay? So, friends, ladies and gentlemen, God can still speak sa kanya pong chosen. Let me repeat. God chose prophet in His own will. Okay? Hindi po pwede na may isang tao na nag-self-proclaim na siya po ay kinausap daw ng Panginoon and yet the fruit of his or her work is not inclined or not collaborative with the Bible. Kasi po lahat po ng mga piniling propeta ng Diyos, their works and their claims are so inclined, talaga pong magkasundo sa Biblia. Hindi po sila nag-go against sa will ng Panginoon, not unlike sa mga self-proclaimed prophets of these last days na siguro po madalas sa inyo, nakita nyo na po ito sa social media, na ang kanilang pong bunga ay hindi po naaayon sa banal na kasulatan. So, again mga kapatid, God in many ways, especially vision and dreams, ang Panginoon ay nagpapakita sa kanila o nangangusap sa kanila. Salamat po, Pastor, sa ika-7 tanong. Ano ang mga pisikal na katibayan ng isang tunay na propeta sa pangitain, Pastor? Ayan, mga kapatid. So what are the physical evidences? Ano nga po ang physical na mga katibayan? Okay, meron po mga iilan po. In fact, there are 6 crucial points natin pong malalaman po na sila po ay talagang ginabayan po ng banal na Espiritu. Okay? Atin pong basahin mga kapatid dito po sa Daniel chapter 10 verse 8. Ito po yung una pong parang criteria, shall we say. Si Propeta Daniel, bilang isa po siya sa mga major prophets ng Old Testament, ay meron po siyang sinasabi. Sabi po dito, naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Okay? Will initially lose physical strength. Yes, back in the Bible times, even in the Old Testament times, even Daniel himself, siya po ay nawalan ng physical strength. Kung inyo pong mababasa po sa Daniel chapter 10 verse 8. Okay?
Now, pangalawa, may later receive supernatural strength. Kung kanina, siya po ay nawalan ng lakas, siya po ay muling magkakalooban or pagkakalooban ng kalakasan. Atin pong basahin, same chapter po ng Daniel, but this time verse 18 and 19. Kaya muli niya akong hinipo at inumbalik ang aking lakas. Sinabi niya sa akin, ikaw na labis na minamahal, huwag kang matakot. Ipanatag mo ang iyong kalooban at magpakatapang ka. Pagkatapos niya magsalita, tuluyan nang balik ang aking lakas. So friends, okay? Kung kanina nawalan ng lakas yung propeta when the angel of God talked to him or touched him, this time siya po ay nanumbalik ang kanyang kalakasan. Okay? Now, pangatlo, no breath in the body. Sa verse 17 po, in the same chapter po, ito pa binabanggit, hindi po ako makapagsalitang tulad ninyong sapagkat wala akong lakas, halos hindi ako makahinga. Okay? So, ano pa? Unable to speak or able to speak, sorry. Able to speak, verse 16. At may isang kahawig ng tao na biglang humipo sa aking labi at muli akong nakapagsalita. Sinabi ko sa aking kaharap, Ginoo, nabagabag po ako at nawalan ng lakas dahil sa pangitain ito. So, ano pa? Meron pa pong mga ilan mga kapatid. Anin po ito? Not aware of earthly surroundings. Dito po sa Daniel chapter 10 verse 5 to 8 at 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. Akin pong babasahin po sa inyo ha. So 5 to 8. Ito pong binabanggit mga kapatid. Tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsibagtago ang aking mga kasama. Naiwan akong mag-isa kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at na ako'y namutla. Pinabanggit natin kanina mga kapatid. So ano pa? Dito po, 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaring sabihin ni numan. So, at last mga kapatid, sa ika-anim po na anong tawag po dito, crucial points, eyes will be open. Numbers or ang kanila po mga mata ay i-open. Atin pong basahin sa mga bilang or Numbers chapter 24 verse 4. Ang pahayag ng nakikinig sa salita ng Diyos at nakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan kahit nabulagta sa lupa ngunit nanatiling malinaw ang paningin. These 6 crucial points or Bible points na pong binasa provide the physical evidence of a true prophet in vision. Not all of them always appear together. A prophet vision or a prophet's vision may be genuine without manifesting all 6 evidence at once. So mga kapatid, hindi po magkasabay-sabay yun pong crucial points na pong binasa, yung 6 po na yon. There were prophets and there will be prophets. I believe, perhaps, the Bible told us na sila po ay may gitong po karanasan physically. Okay? May karanasan po silang physically. But once again, mga kapatid, for the safest ground, para po paniwala ng isang propeta, tanungin niyo po muna, if that person, his life or her life is in line with the Bible. Yan nga po yung sabi po sa Biblia, by their fruits, you shall know them. So, ang kanila po bang fruits? Ano po yung fruits nila? Yung mga gawa po nila. Yung kanila pong mga pag-uugali or how they are known sa community. Yun po ay isa sa mga safest ground para malaman ay isang totoong propeta. Salamat po, Pastor, sa ikawalong tanong.
Ang paggawa ba ng mga dakilang himala ay patunay na ang isang propeta ay sa Diyos, Pastor? Ayan, mga kapatid. Perhaps sa ating pong pag-aaral, isa ito sa mga major question. Ang paggawa po ba ng great miracle? If ever there is a great stadium somewhere else in the world, sila po nagpapakita ng makapangyarihang milagro. Tanong, mga kapatid, ito ba'y proof or pruweba na sila po'y nanggaling sa Panginoon? Atin pong basahin, mga kapatid. Apocalypse chapter 16 verse 14. Ganito po binabanggit po ng Biblia. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So the answer, mga kapatid, no. Kung meron pong mga propeta kayong kilala na great miracle ang kanyang pong pinapakita, ngunit subalit datapwat ang kanyang pong mga bunga ay hindi po naayon po sa Biblia, remember, the devil can also perform miracles. Okay? He can do that, mga kapatid, para po iligaw kahit po yung mga hinirang. So the devil and his emissaries also have the power to work miracles. Miracles prove only one thing, supernatural power. But such power comes from both God and Satan. Mga kapatid, tandaan nyo po there are two forces, evil and good, na maari pong pagmulan ng kapangyarihan or ng pagsapaggawa ng miracles. Okay? Now, there is a safest thing, mga kapatid. Kasi po meron nang sasabi sa akin, Pastor, ano ba ang hindi kayang gawin ng kaaway? Since meron siyang ginagawa pong imitation ng power ng Panginoon, nagpapagaling siya, ganyan ganito, ganyan, nagpe-perform sa miracle. Ang sabi ko, mga kapatid, sa taong iyon, pag itong taong ito o itong propetang ito, ang hindi kayang gawin kasi ng kaaway ay bumuhay ng patay. Yes, pwede kanyang pakitaan ng somewhat na katulad nung namatay. Kaya nga po, meron po nagtitestify na ang kanila daw pong mahal sa buhay ay nakita daw po nila. Hindi sila tulog, kundi gising sila. Pero mga kapatid, just a matter of minute or seconds, nawawala na po. So, kasi po, ang hindi po kayang gawin po ng kaaway, ang bumuhay po ng patay. So, maaari niya pong imitate yung itsura by clouds or by something na ano lang, parang ghost. By the way, mga kapatid, ito po yung mga evil forces. Pero hindi niya po kayang gawin ang bumuhay ng patay. Only God can resurrect life. Only God can resurrect death and back to life or come back to life. Sapagkat si Jesus Christ namatay at muling nabuhay. So beware, mga kapatid, sa mga super and great miracles na pinaperform po ng mga iilan ng mga church leaders na hindi po naayon sa Biblia. Salamat po, Pastor, sa ikasiyam na tanong. Anong mapanganib na panganib sa katapusan ng panahon ang ibinabala ni Jesus sa atin? Pastor? Mismo mula sa bibig ng ating pong Panginoon, ang babala na nagpapatungkol po sa mga false prophets sa huling kapanahunan. Let me read to you Matthew 24 verse 24. Dito po binabanggit. Sapagkat may lilitaw, ano daw po? May lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kabalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Friends, nakakalungkot lang kasi yung mga hinirang ng Diyos ay may tendency na sila po ay maligaw or madaya ng kaaway. Siyempre ba naman, mantakin mo, talagang great miracles. Meron po sa Facebook na akin po napapanood, meron po mga great preachers na paghawakan lang sa noo yung kanila pong mga may sakit na mga tagapakinig, abay gumagaling. Okay? Pero ang problema lang, ito lang po ang problema ko, mga kapatid. Hindi ko maintindihan yung kanila pong pinagbabanggit sa pag-touch nila sa noo or sa ulo or paghipo kung saan pang bahagi ng katawan. Tapos meron silang binabanggit na mga hindi ko na maintindihan, Latin ba yon or ano po ba yon? Na wala naman po yun sa Biblia, mga kapatid. Kalungkot lang. Gumagaling, yes, gumagaling. Abay, sino bang hindi maniniwala? Gumagaling. To see is to believe, ika nga.
Pero daw ang problema mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus mismo, sa huling kapanahunan, ito po ang kanyang warning. Marami po ang madadaya, kaya please, tayo po'y maging mapagmatsyag. Saan nga ba nagmumula ang kanila pong mga kapangyarihan? Saan nga ba? Baka naman po kasi sa demonyo or baka sa Diyos. Tandaan niyo po, ang binabanggit po sa Matthew chapter 7 verse 21. Ang ilan po ay nagsasabi, Diyos, Diyos, Panginoon, Panginoon namin, kami nagpagaling na may sakit. Kami nagpalabas ng mga may mga nasapian ng demonyo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo. Hindi po sila kilala ng Panginoon. So dapat hindi rin po natin sila kilalanin sapagkat ang kanila pong kapangyarihan ay hindi po mula sa Diyos. Salamat po, Pastor, para sa ika-10 taon. Paano ko malalaman kung ang isang propeta ay totoo o mali? Pastor? Yan, mga kapatid. The final answer, okay? Shall I say final answer? Kasi ito po talaga ang pinaka punot dulo. I mean, yung binabanggit ko po kanina mga kapatid, by their fruit you shall know them. This is one of the texts na standard po ng Biblia. Isaiah chapter 8 verse 20. Sapagkat si Prophet Isaiah ay meron pong warning sa atin pong generation po ngayon. Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sangguni sa espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga iyon. Okay? So, ang ibang sa English mga kapatid, medyo clear din po ang kanya pong pagkakabanggit. To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Wala daw pong liwanag. Okay? Yung mga tao or mga propeta na hindi kanya sa Diyos sapagkat to the law. Ano ba yung law? Hindi sila masunurin doon po sa Ten Commandments. Ano ba yung testimony? Testimony is the faith of Jesus Christ na binabanggit po mga kapatid na pag sila po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Yun po yung commandments, yung law. So ibig sabihin, if they are not law-abiding prophet or sila po hindi po sumusunod sa Ten Commandments at yung testimony ni Jesus Christ ay hindi po nila pinanghahawakan. Ang sabi po ng Bible, there is no light in them. Huwag niyo po silang pakinggan sapagkat wala silang liwanag. So, number one, mga kapatid, let me repeat. Test their teachings and conduct by the Word of God. I-check nyo po. Magkaroon po kayo ng extra effort checking their background, checking their teachings, kung yun po ba ay naayon pa sa Biblia. At kung hindi na po mga kapatid, abay something is wrong. If they teach and behave contrary to the scripture, they are false prophets and there is no light in them. May mga preachers, may mga great preachers na pag sila po nagsalita na sa pulpito at hawak-hawak na pong microphone, talagang napaka-convincing na kanila pong pinagbabanggit. But behind stage or with the camera off, ang kanila pong mga buhay ay hindi po ganon na ayon sa Biblia. Kumbaga, sila po yung namumuhay extravagantly or sila po yung namumuhay corruptly. Something is wrong, mga minamahal na mga kapatid. So beware from these false prophets and preachers. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, ang ilang uri ba ng mga huwad na propeta ay partikular na pinangalanan at hinulaan sa Biblia? Pastor? To answer mga kapatid sa atin pong ika-11th question, the answer is yes. Pinangalanan ba ng Panginoong Diyos? Are there specific or named na binanggit ng Biblia at kinundinan ng Biblia mga kapatid? The answer is yes. Let's read Deuteronomy chapter 18. Dito po binabanggit mga kapatid, Deuteronomy chapter 18. Ito po kasi ay warning po ng Panginoon sa mga neighboring nations during the Exodus. Okay po? Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay.
Sino mang gumagawa ng alinmang sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pagkatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya na itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. So, mga kapatid, number one, na kinasusuklaman ng Panginoon, yung mga soothsayers o mga astrologers. Ano po sila mga kapatid? Yan, ano po sila sa ngayon? Yung mga manghuhula, okay? Yun po mga false prophets, yung may mga bolang kristal. Ito pa, nakakalungkot, ang palataya. Kahit nga po sa Adventist Church. Ako pinagigilty rin po kasi once upon a time, ako rin po yung gano'n. Hindi po ako manghula. I mean, kumukonsulta, sumasangguni po ako doon sa portion ng dyaryo na binabanggit po ay ang horoscope. Yan po mga zodiac sign. Hindi po sila kailangang paniwalaan. Hindi po sila mula sa Biblia. Kinasusukluman po sila ng Diyos. Ano pa? Sorcerer. Ito pong mga pinsan lang po ito ng mga mangkukulam. Okay? Sorcerer, one who claims to contact spirits. Sila po yung may mga spirit of the glass. Sila po yung mga bolong kristal na nakikipag-usap daw po sa mga espiritu ng mga matay. Pero wala pong ganun turo ang Biblia mga kapatid. Just check our lesson na I forgot that lesson number, but we have that lesson, the state of the dead. Nakakapag-usap pa ba ang mga patay sa mga buhay? Hindi na po mga kapatid. Yun po ay pagpamayari ng demonyo, ng diablo. Okay? Ano pa? Medium, one who claims to channel the spirit of the dead. Yan. Parehas lang sa sorcerer po mga kapatid. Okay po? One who practice witchcraft. Yan. Yung mga witchcraft, yung mga fortune teller, yung mga may mga baraha-barahan na yan na sinasabi, ito ang kapalaran mo. By the way, malapit na po magtapos ang 2024. Kayo po magpapalit naman ng taon. Nakakalungkot kasi marami mga Kristiyano, quote and quote, na sa mga social media at sa mga mainstream media sa pagpasok ng 2025, abay ini-interview. Yun pong mga soothsayers. Yun pong mga may mga bolang kristal at sabihin nila maganda ang taon, ganito ganyan, ganito ang suot mong color, ganito ang swerte mong numero. Mga kapatid, hindi po sila nagmumula sa Panginoon. Let me boldly say, sila po ay nagmumula sa dyablo sapagkat hindi po sila ang binabanggit ng Biblia na mga propeta sa huling kapanahunan. Ano pa? Yung po mga omens, mga spirits, mga warlock, yung mga witch mga kapatid, or mga witchcraft. So most of these false prophets claim to have contact with the spirit of the dead. The Bible clearly states that the dead cannot be contacted by the living. Okay? Ito po, naka-include po pala dito. Please review that video, study guide number 10. Yung pong pinag-aralan po natin, yung study guide number 10 patungkol po sa state of the dead. Hindi na po makakapag-communicate yun po mga taong namatay. They are in the grave waiting sa Panginoong Diyos, or pag masama, they are waiting for the judgment to come. Friends, ladies and gentlemen, please don't believe sa mga crystal balls, mga palm reader, yun po mga astrologers, yung mga nagbibilan ng bituin at sinasabi na ganito ang kapalaran ng sanlibutan, ganito kasi naglinya na daw ang mga bituin. Yun po ay sa mga Mayans. Okay, if you watch that video or that movie, 2012, may propesya po ang mga Mayans na ganito, ganyan, ganyan. They are not from the Bible. And the Bible and God Himself boldly say sa mga taga-Israel, yung lupaing inyong mamanahin, may nakatira doon na mga ganito ang ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, huwag nyo silang tutularan kasi kinasusuklaman ito ng Panginoon. So ikaw na nakikinig ngayon bilang isang Kristiyano, are you consulting those kinds of, shall we say, false prophets? Are you consulting them? If you are, please stop doing so sapagkat hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. At ikaw ay magkonsulta sa Biblia instead doon po sa mga bagay na iyon. Salamat po, Pastor, sa ika-12 tanong. Ang gagawin ba ng isang tunay na propeta ay pangunahing maglingkod sa simbahan o maglingkod sa mga hindi nananampalataya?
Pastor? Ayan, mga kapatid. The Bible is clear. Okay? To answer the question number 12, the Bible is clear. Although a prophet's message may sometimes edify the public, the primary prophecy is to serve the church. Saan po ito mababasa mga kapatid? 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Kanina po, atin na po na pinasagot. However, to follow up that, to answer that question, 1 Corinthians chapter 14, verse 22, ay meron pong specific na word si Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya po dito, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya, ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. So what does it say mga kapatid? Yes, mga kapatid, mga kaibigan, prophesying is not for unbelievers alone, but for those who believe. Ang propesiya po ay kahit pa doon sa mga naniniwala o sumasampalataya. Yes, that is to edify the church, but both prophecy should benefit those unbelievers and non-believers. Okay? For example, in the time of Noah, did you remember po si Noah? Si Noah po ay nagpropesiya for 120 years sa kanya pong mga kapitbahay, sa kanya pong nasasakupan, sa kanya pong mga kakilala, na after na magkakaroon daw po ng baha, magkakaroon po ng ganito, ganyan. Bugunawin ng Panginoon ang sanlibutan through water. But nobody believes him. Okay? But 8 of them were saved. Kasama po ang kanya pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. So what does it mean mga kapatid? Ang propesiya, ang mensahe sa huling kapanahunan should benefit both believers and non-believers. Kaya nga po hindi po dapat paniwalaan yung mga false prophets na ano lang po talaga self-interest lang ang kanila pong mga kinikater at hindi po ang pangkalahatan na sangkatauhan. Salamat po, Pastor. Ang simbahan ba or God's End Time Church ay may gift of prophecy? Pastor? Ayan mga kapatid, kung niyo pong maalala sa atin pong study guide number 23, okay, just a lesson ago, okay, we discovered that Jesus gives a 6-point description of his end time church. Okay po, nalala niyo po yung pong pure woman natin pong pinag-aralan. Hindi po yung harlot woman ng Revelation 17. Yung pong pure woman, yung pong God's end time church, yung remnant doon po sa Revelation chapter 12. Okay? Meron po yung mga ilang points na pong pinag-aralan. So, to answer the question number 13, does God's end time church have the gift of prophecy? Yes, mga kapatid. Okay? Yes na yes. Meron pong gift of prophecy ang end time church ng ating pong Panginoon. Una, ay po dito, it would not exist as an official organization between AD 538 and 1798. Did you remember that? Please consult or review the lesson number 23. Yun, during po Dark Ages, 1,260 years na sila po ang truth ay nawala. Hindi daw po mag-exist yun pong true church or bilang isang official organization after po ng persecution na era. So it would arise and do its work after 1798. Yun pong pagkabihag Pope through General Bertrier. Okay? It would keep the 10 Commandments including the 7th-day Sabbath of the 4th Commandment. Mga kapatid, isa po sa bunga ng end-time church. Yun pong totoong church at mga prophets na tinalagahan ng Panginoon sa huling kapanahunan kung sila po ay 10 Commandment keeper, 10 Commandment, let me repeat, 10 Commandment, not 9, but 10, including po doon, ika-4 pong utos. Ano po yon? Remember the Sabbath day to keep it holy. It would have the great gift of prophecy. It would be a worldwide missionary church. Ilan po sa mga katangian na atin pong binabanggit ng totoong iglesia at totoong propeta na tinalaga ng Panginoon sa huling kapanahunan. Yes, they are an international movement. So kung ang inyo pong iglesia, ang inyo pong sekta, ang inyo pong denominasyon ay hindi po ito international, then they are not fulfilling the criteria sa pagiging true church, remnant church ng Panginoon. Ano pa?
it would be teaching and preaching Jesus three-point message. Sila daw po ay dapat nangangaral doon po sa three-point message. Ano po yon? Yung three angels message ng Revelation chapter 14 verse 6 to 14. Okay? Natin po pinag-aralan po yung mga kapatid, yung three angels message. So, listen. It is important to remember that God's end-time remnant church must fit all six of Jesus' descriptive points. Tandaan niyo po, this means that the gifts of prophecy must be included. Ano tong iglesia po ng Panginoon, according po sa anim na katangian na atin pong binanggit, mga kapatid, should preach this one. So therefore, it is safe to know and to conclude na ito nga po, ito toong iglesia, ito nga po, ito toong propeta ng Panginoon na tinalaga niya po sa huling kapanahunan, it's because they are fulfilling the mandate of God in these last days. Salamat po, Pastor, sa ika-14 na tanong. Kapag sumali ka sa God's End Time Church na mayroong lahat ng mga gifts, paano ito makakaapekto sa iyo? Pastor? Ayan. Paano ba ito, mga kapatid, makakaapekto po sa atin? At pong balikan yung ating pong unang talata na binanggit, mga kapatid, or binasa. Efeso chapter 4. Dito naman po tayo, mga kapatid, sa verse 14. Ito po ang binabanggit. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw o maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalihin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So, if the man of God, if the church of God is mature in faith, mature in teaching only by the word of God, friends, ladies and gentlemen, let me say this to you. Ikaw nasasali sa end-time church ng Panginoon. Ikaw ay magtutumibay. It will anchor you spiritually. You will no longer be uncertain and unsettled in your beliefs. Naalala niyo po, yun pong harlot woman sa Revelation chapter 17, nakakalito yung kanyang mga teachings, nakakalasing yung kanya pong mga teachings, sapagkat yun pong harlot woman na yun, pinapainom niya ng alak na nakakalasing ang mga tao. Ibig sabihin yung doktrinang kanyang tinuturo ay hindi firm at nakakalito sapagkat wala po yun sa Biblia. Friends, ikaw na nakikinig ngayon kasama ang mahamahal mo sa buhay. If ikaw ay mapapabilang sa end-time church ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon po ng strong belief or ikaw ay magkakaroon ng spirituality na naa-anchor po sa Bible. No other else. Hindi sa preacher, hindi sa church leader, kundi sa Bible at kay Hesukristo lamang po, mga kapatid. So let me repeat. Ano nga po yung mga katangian ng mga iglesia na kailangan mong kabilangan, mga kapatid? Yun pong anim na iyon. Ano nga po yun? Sila po yung organisasyon na nag-exist hindi po in between 538 AD to 1798. Sila po ay nag-exist after sa persecution. Okay? Ano pa? Sila po ay mga Ten Commandment keeping church. Ano pa? Sila po yung mga Sabbath keeping church. Ano pa? Meron po silang gift of prophecy. Meron po silang mga books or mga propetang sumulat ng mga books na talagang kapaki-pakinabang sa iglesia sa huling kapanahunan. At ano pa po yung mga kapatid, sila po yung mga worldwide missionaries, sila po yung international. At sila po yung lalong higit ay nangangaral po sa Three Angels Message. Ano nga po yung Three Angels Message? Number 1, fear God and give glory to Him. Worship Him who created the heavens and the earth. Ano po yung pangalawang Angels Message? Babylon, Babylon is fallen. Huwag daw po tayong maniwala doon po sa mga teaching po ng Babylonia na nakakalito. Ano pang pangatlo? Don't receive the mark of the beast, but instead, receive the seal of the living God. Natin pong pinag-aralan, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-15 tanong, inihalintulad ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 18 ang mga gifts na ibinigay ni Jesus sa simbahan sa mga bahagi ng katawan. Anong bahagi ng katawan ang pinakamahusay na kumakatawan sa gift of prophecy?
Pastor? Ayan mga kapatid, nais ko pong banggitin sa inyo at basahin po sa inyo. Ito pong 1 Samuel chapter 9 verse 9. Okay po? Narito po ang binabanggit po ni Propeta Samuel. 1 Samuel chapter 9 verse 9. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may sinasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa propeta. Okay? Bakit po ganito mga kapatid? Sabi po dito, since a prophet is sometimes called a seer or manghuhula, someone who can see into the future, the eyes would best represent the gifts of prophecy. So, ano pong point mga kapatid? Okay? So, sabi po kasi sa ating pong tanong mga kapatid, the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 18, likens the gift that Jesus gave to the church, the body, to parts of the body, which is the eyes. Okay? Bakit mga kapatid? Kasi ang mata ang siya nakakakita. So, sa panahon po ni Samuel, do marami na pong mga Israelita na kumukonsulta, sumasangguni doon po sa mga manghuhula, nakakaalam daw, nakakapatid daw sa future or hinaharap, ang mga propetang katulad po ni Samuel, na siya po ay nanggaling sa Panginoon, of course, ay kinonsider po nila na parang manghula. But he was a prophet of God. So definitely mga kapatid, to answer is, the body parts used here is the eyes. Okay? Hindi ko na po babasahin mga kapatid, medyo mahaba po kasi yung 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 18. If you will read this mga kapatid, the context is about the body of Christ. Yes, the body has many parts. May ulo, may mata, may ilong, may kamay, may paa. So, each parts have their own function, of course. But the eyes is special because siya po ay nakakabatid sa prophetics or prophecy or mga hinaharap. So that is the answer mga kapatid. Kasi ang propeta or ang gift of prophecy na gift ng Panginoon sa iglesia, it's like an eyes na best represent the gift of prophecy. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyong panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, to conclude our part 1 natin pong pag-aaral po ngayon, nais ko lang pong bigyan ng warning about isa po sa atin. Why this topic is very important? Simple lang po. It's because we are living in the generation na ang social media ay nandiyan na po sa atin pong cellphone. Katabing-katabi na po natin mga kapatid. At alam niyo po ba, ito nakakabahala kasi ako rin po ay gumagamit ng social media. Nung tingnan ko po ang mga views nung mga preachers, nung mga leaders ng iglesia na ika nga sa ating pong pinag-aralan ay mga nagpe-perform ng great miracles. Nagbubuhay ng patay, ay hindi nagbubuhay ng patay, rather nagpapagaling na may sakit kasi hindi na nila kayang buhay ng mga patay. Nagpo-propesiya, time setting na ganitong taon daw ang Panginoon darating matapos ang salibutan. Nakakalungkot. They have millions of views. I'm not saying this sapagat naiinggit ako sa nila. No, hindi po ako naiinggit. Hindi po ako content creator, hindi rin po ako vlogger. I'm a preacher. I am preaching the word of God. Nakakalungkot lang, marami po pala na mga tao na gusto pong malaman ang hinaharap. But instead of consulting the word of God, ay doon po sumasanggo mga false prophets kung tawagin ng Biblia. Ikaw na nakikinig po ngayon, let me challenge you. The world is about to end. That is a prophecy of the Bible and even the word of Jesus himself. Kanino ka sasampalataya in these last days? Kanino ka maniniwala? Kanino may pagkakaloob ang buhay at pananampalataya mo? Sa mga preachers na ang kanila pong bunga ay hindi po naayon sa Biblia or mismo sa Panginoong Hesus at sa kanyang salita? My prayer, ikaw na nakikinig ngayon, let the Bible speak to you. I-priority mo po ang pag-aaral ng Biblia instead sa pakikinig or pag-follow or pag-subscribe or pagsunod doon po sa mga false prophets na sikat ngayon na hindi naman po naayon sa Biblia ang kanila pong mga pamumuhay. If that is your desire, if that is your prayer, let me pray for you. Let us pray.
Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po sa topic po na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, this is an important topic na amin po napag-aralan, na nagtuturo sa amin na maging mapagmatsyag po kami sa huling kapanahonan na ito, na sinong aming paniwalaan, sinong aming sundin. Sapagkat amang banal alam namin ang kaaway gumagawa ng kaparaan. He even exercised his power to perform great great miracle para po i-deceive at lituhin po kami at iligaw po kami. I am praying, Lord, please, huwag niyo pang pahilon-tulutan na kami po'y mailigaw ng kaaway. Bagkus, ang aming po ng pananampalataya ay maiangkla lamang po sa muog ng buhay. The anchor is no other than Jesus Christ and His Word. Lord, help us na instead na mag-follow or manood sa mga ganitong mga influential na mga preachers, help us, Lord, to take time reading our Bible rather than believing sa mga false prophets. Father in heaven, thank you for guiding us. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong mga experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po, kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo rin po nang maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!